Hey everyone, welcome back to Jim of Channel. Kung naisip mo na magsimula ng sarili mong negosyong pagpapalaki ng baboy, ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula, nasa tamang lugar ka. Sa vlog ngayon, gagabayan ka namin sa mga mahahalagang hakbang kung paano simulan ang sarili mong matagumpay na pakikipagsapalaran sa pagpapalaki ng baboy. Mula sa pagpili ng tamang lahi hanggang sa pag-set up ng iyong sakahan at pamamahala sa pang-araw-araw na operasyon. Kaya, kung handa ka ng sumisid sa mundo ng hog farming, magsimula tayo. Paano nga ba magsimula ng negosyong pag-aalaga ng baboy? Mga kailangan. Capital, ang presyo ng isang beek ay nasa 3,500 to 4,000 pesos. Estimate, minimum depende sa lugar ang presyuhan at depende ang presyo kung ilang araw na or gaano kabigat ang beek. Kung bibili ka ng beek dapat ay at least 28 days old na o pataas. Malakas kumain ng feeds at malakas uminom, kompleto sa bakuna. Kung bibili ka naman ng fattener o yung mga baboy na may edad 3 to 5 buwan, ang presyo ng per kilo sa live weight ay nasa 200 pesos minimum hanggang 250 pesos, estimate. Ang presyo ng live weight ay depende sa lugar, pangangailangan or market value, at depende rin ito sa timbang ng baboy. Karaniwang bentahe na ang timbang na 65 to 90 kilo pataas. Bakuran. Para sa kulungan at waste disposal. Pwede magpagawa ng kulungan na semento ang flooring. Pwede rin naman semento kalahati at mailupa at halong ipa ang kalahati. Semento. Madali linisin, laging tuyo, konti ang bakterya na mabubuhay. Ipa o lupa na flooring. Minsan lang linisin, maputi kung basa, makapit ang amoy, mabilis dumami ang bakterya sa basang lugar. Kulungan. 10 heads ang recommended na pinakamarami na bilang ng baboy sa isang kulungan, dapat ay may 2 nipple drinker para sa inuman. Hindi bababa sa 2 square meter kada baboy ang luwang ng kulungan. Source of feeds. May malapit na agri-store o tindahan ng feeds not more than 3 kilometers away, may gamot, bakuna at meron din silang technician or doctor sa hayop. 90% ng kapital mo ay sa pagkain, feeds, mapupunta kasama na ang bakuna at vitamins. 10% ng kapital mo ay pambayad sa tao kung may helper, tubig, kuryente at iba pang expenses mo. Marahil napapaisip ka kung saan mo makukuha ang kita. Makukuha mo ang kita depende sa live weight price sa inyong lugar. At depende na rin sa kilo ng alaga mong baboy. Mas mataas na presyo ng live weight at kilo ng baboy, mas malaki ang iyong kikitain. Tumuo naman tayo sa usapin kung ano ang dapat mong alagaan. Inahing baboy ba o fattener? Kung inahing baboy ang iyong aalagaan at ibebenta ang mga beek, ito ang dapat mong tandaan. 8 months bago maglandi at mabuntis ang dumalagang baboy, 114 days ito magbubuntis, 28 to 30 days sumususo ang beek at pwede na iwalay at ibenta. Kung naiisip mo na alagaan ang iyong mga beek at gawin fattener ay pwede rin. Mas malaki ang kikitain mo. Dahil hindi ka na bumili pa ng mga beek. Kung bibili ka naman ng mga beek, take risk. Dahil ang kikitain mo rito ang depende sa live weight price sa inyong lugar at depende pa rin sa kilo ng iyong mga alaga. Usapang feeds. Mga dapat mong tandaan sa pagpapakain sa iyong mga alagang baboy. Huwag magtitipid sa pagkain. Recommended rin na maglagay ng nipple drinker. Mas malakas uminom ng tubig, mas mabilis lumaki ang iyong baboy. Gumamit ng mga branded o mga commercial feeds tulad ng Pigrola. Meg. Uno. Emmanuel Feeds at iba pa. Feeds sa beek na sumususo. Early Win Immune Booster Feeds 120 pesos per kilo, estimate. Ito yung feeds na binibigay sa beek na nag-aaral pa lang kumain hanggang sa umabot ng 28 to 30 days old. Depende sa dami ng beek, pwede ka umubos ng 3 to 4 na kilo o mas marami pa. Feeds para sa fatteners. Meron tamang ratio na sinusunod sa pagpapalaki ng fattener. Bawat baboy ang kailangan makaubos ng feeds bago ito ibenta. Maaari mong sundin ang mga ito. Tandaan per pig po ito. 15 kilos per starter feeds. Isang sakong starter feeds. 2 sakong hog grower feeds. Isang sakong hog finisher feeds.
Kung nais niyong makatipid sa binibili feeds, meron alternative na feeds na pwede ipakain sa baboy na hindi maapektuhan ang paglaki ng mga ito. Magpakain ng Madre de Agua sa iyong mga baboy dahil mataas ang crude protein ng halaman na ito. So hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay matulungan ka ng mga tip na ito na makapagsimula sa iyong paglalakbay sa isang matagumpay na negosyong nagpapalaki ng baboy. Tandaan, ito ay nangangailangan ng pagsusumikap at dedikasyon, ngunit sa tamang diskarte, tiyak na sulit ito. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na tip at update. May mga tanong o kailangan pa ng payo? Mag-drop ng komento sa ibaba, gusto kong makarinig mula sa iyo. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na vlog.